So, bagamat nga po sinasabi ng Mexican former 2 Division champion Luis Neri na 25% lang daw ang kanyang kondisyon ang lumaban siya kay General Casimero, dahilan kung bakit siya natalo via 4th round knockout, at nadihamak umano na mas malakas pa rin ang kamao ng Japanese monster na Oya Inoue kumpara sa angas ng Pinas, ay tila nagpakita pa rin nga po ito ng respeto kay Casimero. Ito ay matapos i-post ng kapatid at trainer ni Alas na si Coach Jason ang naging eksena sa hotel pagkatapos ng laban, kung saan makikita natin na lumapit si Neri para batiin si Casimero. Kasabay nito ay bumanat si Coach Jason sa batikang Pinoy boxing analyst na si Atty. Ed Tolentino. Ayon kay Jason ay yung mismong boksingero nga daw na si Neri ay walang rason sa pagkatalo, pero yung attorney umano na manghuhula ay ang daming rason na parang baliw. Samantala, hindi naman mapigilang matawa at maaliw ng mga Japanese media kay Casimero nang dahil sa mga sinabi nito sa post-fight press conference. Ayon po kasi kay Casimero ay wala na daw siyang pakialam pa kay Naoya Inoue, dahil kahit ilang beses niya pa umanong sabihin na gusto niya itong labanan, ay ayaw daw talaga nitong pumayag. Lalo na umano ngayon sa ipinakita niyang performance at ginawang pagwasa kay Luis Neri, ay tiyak na mas dumoblin daw ang takot nito sa kanya at hindi na daw ito lalabas ng bahay niya. Ganun pa man ay kung sakali man umano na magbago ang isip ni Inoue, ay handa siyang sundin ang lahat ng kondisyon nito para lamang matuloy ang laban. Depende na daw yan kay Inoue kung gusto nitong sa 122-pound super bantamweight division sila magtagpo o kaya naman ay sa 126-pound featherweight division. Wala daw itong problema sa kanya. Giit pa ni Casimero na kung gusto daw ni Inoue ay lumaban ito sa kanya bilang tune-up fight sa featherweight division. Walang problema kay Casimero na tawagin siyang tune-up ni Inoue, kasi aakalain umano nito na pang tune-up lang siya, pero pagdating sa aktual na laban ay paktay na. Subalit kumbinsido pa rin si Cuadro Alas na aayaw si Inoue nang dahil sa mas nangingibabaw umano ang takot nito sa kanya. Wala na akong pakialam dyan. Wala, kahit sabihin ko na gusto kong labanan, ayaw naman niya. Lalo na ngayon sa pinapakita ko, takot na ngayon. Hindi na yun lalabas ng bahay. It depends of now you know ano yung gusto niya sa 122 o 126. Pray ako na malaban niya. Ayaw yun, takot yun. Sa kabilang banda naman mga idol ay bagamat nga po nanggagaling sa isang masaklap na pagkatalo via technical knockout ang former unified welterweight champion na si Kit One-Time Turman sa kamay ni Sebastian Fundora, ay tila hindi pa rin nga po ito nawawala ng kumpiyansa sa kanyang sarili, at bagkos mas nangingibabaw pa din ang pagiging tunay na mandirigma nito. Sa latest interview po kasi kay Turman ay sinabi nito na bago umano siya tuluyang magretiro sa pagboboxing, ay gusto niya daw labanan ang mga pinagmamalaki ng boxing ngayon ng mga bigating pangalan, kagaya kila Ryan Garcia, Conor Benn, Gervonta Tank Davis at Jaron Boots Ennis. Paliwanag ni Turman at tingnan daw natin kung may ibubuga daw ba talaga ang mga boksingero ng makabagong henerasyon, kasi sa palagay niya umano ay hindi pa rin ang mga ito uubra sa kanya. Yung mga may pangalan lang daw at malalakas ang gusto niyang makasagupa, kasi kung ang itatapat lang naman daw sa kanya ay mga walang bilang, ay magre-retiro na lang umano siya kasi wala na daw saysay para sa kanya na magpatuloy pa sa boxing kung hindi na siya makikipagsabayan sa mga kapwa niya may pangalan at malalakas. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.